Yung about kay Bato at kay Torre, o totoo yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, no, may parinig ito si Torre doon sa ano. I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya. Kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun na nangyari sa kanya eh. May mga inalok ng mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? Kilala nyo na ba si Boy Asukal? Uy, Boy Asukal. Sino yan? Si Boy Asukal. Nilalanggam. Nilalanggam ngayon sa iba't ibang social media platform. Si Boy Teka lang, Asukal. tanong ko partner, anong asukal? Ano siya? Asukal na expired. Nangingitim na. Ito bang tinutukoy mo, partner Jay, ay yung bagong promote? Ay, oo. Yun yung sinasabi ko ngayon. Yan lang lagi ko nakikita sa mga social media platform. At ang malupit pa dito, mga partner, hindi lang kayo JC member ang mga nagsishare ng mga ginawa niya, na ginawa niyang kabulastugan sa Pilipinas kung bakit siya naging chief PNP. So talagang talagang pinuputakti siya ngayon. Mas matamis pa sa Mas matamis mukha siyang mapait, pero matamis siya sa pangungutya ng mga tao ngayon. Yan. So, ibig sabihin, mukhang mapait kasi medyo hindi ka kaya-aya yung kulay. Hindi kaya-aya yung kulay. Pero, sweet siya dahil pinag-uusapan siya ngayon ng taong bayan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na yung mga OFW, na talagang mga tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil yan at ngayon, nakikita natin sa social media, yung pakikibahagi ng ating mga kababayan, hindi lang ng mga miyembro ng KOJC, kundi pati yung mga iba't ibang netizens natin na ibinabahagi sa kanilang mga platforms, itong mga ginawa ni Torre diyan sa Davao City, pati yung sa KOJC, to be exact. And syempre itong kidnap kay Pangulong Duterte. Pero ang pinakamalala dito at marami kasi nasaktan itong KOJC. Ito sigurado ko na nagdala sa kanya sa pagiging PNP chief niya, parang AJ. Oo nga At kitang-kita na natin ngayon yung mga kababayan talagang mulat na sa nangyari dito sa Pilipinas. Kumbaga hindi na sila nagpapadala dun sa mga tinatawag natin na maling news na ginagawa. Kagaya ng sinabi ni Marcos ni Marcos Jr. na wala ng baril ang mga pulis diyan, pero kitang-kita naman natin na nakatayo pa doon at natutulog pa sila doon sa KOJC. So dito sa mga bagay na to, wala na silang maitatago. Kumbaga, yung ilaw, nakafocus na sa kanila. Kahit anong gawin nilang pagbabaganda o pagpapabango sa sarili nila, wala na talagang magagawa. Alam na ng taong bayan kung gaano sila kadumi. Yeah. Pero ang creepy. Alam niyo kung bakit? Bakit, partner? Kasi maiisip mo na wala sa katinuan si Torre. Kasi yung mga pinagsasabi niya doon, yung mga tumatagos-tagos daw si Pastor sa dingding. Tumatagos si dingding, alam mo, magikero. Tapos yung heartbeat doon sa ilalim ng school na binutas na, nagbutas nga sila. So ang daming kapalpakan, pati yung mga imbornal, binubuksan nila kasi nandun daw yung heartbeat. Hanggang dun sa may taniman ng KOJC sa mga petchay. Pati yung petchay po ito totoo po ito. Petchay, yung puno ng kamatis, heartbeat po niya ni Torre doon sa KOJC compound. Sobra talagang kami ay nano sa kanya, pinagtatawanan talaga siya namin na noong mga panahon. Tapos magugulat tayo, isa ng ganap na PNP chief. Pero may panaginip ako dyan. Bitawan mo na yung panaginip mo, baka makalimutan mo hirap ako matulog, pero pag nanaginip, pag ako nakatulog, rekta may panaginip agad dyan. Galing, May mga pulis na nanggigigil na kay Torre. Naku.
Oo, hindi natin alam kung ano gagawin pero talagang maraming mga pulis na kasi totoo naman na maraming mga pulis na mas deserve sa posisyon ni Tory ngayon. Kaya yung doon sa panaginip ko, nanggigigil na sila na parang kami nagsusunog kami ng kilay. Tapos ikaw nagpapakasarap ka lang. Ay, sarap naman ang buhay ni Tory, no? At actually, itong sinabi ni Mayor Baste na itong pagiging chief PNP ni Tory ay talagang ito ay reward. Ito ay award nga. At sinasabi dito ni Mayor Baste na wala talagang ibang dahilan kung bakit naging PNP chief yan dahil ito ay sunod-sunuran sa kanyang amo. Pero sumagot na si Tory Ano sabi? Sumagot si Tory. Kalmado naman yung sagot niya na Nagsasalita pala kahoy. Nagsasalita ang kahoy. Akala ko, nagulat nga ako Bigla nagsalita Doon ako tawag-tawa sa damit niya na yan. Hindi bagay Hindi, tsaka alam mo yung parang lumulutang lang yung uniform. Para walang tao. Parang walang tao. Sabi ni Tory, parang kailangan daw mag-look back or balikan yung pamumuno ng kanyang ama na si Presidente Duterte kung saan meron daw isang general na from 1 star ay na-promote agad, na-promote agad na tawag dito na maging PNP chief, na maging PNP chief at yun. Sa tingin ko, ang tinutukoy niya dito ay si Senator Bato de la Rosa. Pero ito naman, ang sa akin, doon sa sagot ni General Torre na now PNP chief, si Senator Bato de la Rosa ay hindi inutusan ni Pangulong Duterte na gumawa ng kung ano-ano. Diba? Gumawa ng kung ano-ano, na manggulo ng simbahan, hindi siya inutusan na mangidnap ng tao. Yung pagkakatalaga ni Senator Bato de la Rosa ay sa tingin ko ay doon yan sa mga achievement na nagawa niya bilang isang pinuno ng pulis. Yun ang tingin ko doon. Magkaiba kasi kayo Magkaiba kasi kayo ni Senator Bato de la Rosa. Kasi yun ang sinasabi niya. Yun ang parang ipinamumukha niya sa taong bayan na bakit si Pangulong Duterte may promote din naman na isang PNP chief na 1 star lang. Yun nga, ang pagkakaiba doon, si Senator Bato ay hindi inutusan ng manggulo ng isang simbahan, hindi inutusan ni PRRD na mangidnap ng dating presidente. So magkaiba kayo. So yun ang tinatawag natin na promotion based on merit. Dahil yung promotion na yon ay nakita siguro ni Pangulong Duterte dahil doon sa kasipagan at talaga namang trabaho ni Senator Bato de la Rosa na doon ay pulis, lalo-lalo na dyan sa Davao. Magkasama sila Kaya alam ni PRRD kung ano ang kalidad ni Bato de la Rosa. Hindi katulad ninyo. Ngayon lang naman kayo nagkakilala ni Marcos. Kayo, partner. Alam nyo ba na ko yan? Sa sobrang bad trip ko dyan kay Tory, na panaginipan ko yan. Ito talaga. Panaginip na naman. Oo, nanaginip ko. Magaya ka sa panaginip. Ang panaginip ko, yung mga vlogger daw, iniisa-isa niya na. Kumbaga, iisa-isahin niya na. Niya na, pupuntahan niya sa isang lugar. Tapos yung pag binasa mo yung warrant of arrest, nakapangalan sa'yo. Pero hindi doon sa lugar na nandun ka. Diba? Halimbawa, pag may warrant of arrest, kailangan yung lugar kung saan ka nakatira, kung saan ka nakatira, dapat nandoon. Pero kung wala ka doon, hindi mabisa yun. So parang ganun ang gagawin niya. Parang wala na siyang pakialam kung bahala na kayo. Parang gano'n pa rin. Ginawa niya kay Pastor. Diba? Na hindi naman kay Pastor nakapangalan. Pero, yun ang tinutugis nila. Yun ang pinupuntirya nila. So, hindi malabong mangyari yan ngayon. Kasi itong ang nagawa niya na noon na hindi pa siya PNP chief. Paano pa ngayon na mas malakas na siya? Diba, mga partners? Tsaka ang ang nakakatakot dyan. Kasi diba may binitawan sa salita na paramihan ng huli. Yan ang napag-usapan natin nakaraan. Dito kasi sa pag-promote or ni Tory, ang una niyang ginawang achievement, yung ginawa niya sa KOJC. So ang nakakatakot dito,
baka gawin din ito ng ibang mga kapulisan. Hindi lang sa KOJC, sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Hindi lang relihiyon. Sabihin na natin na komunidad. Kahit ano, sabihin na natin. Hindi, sabihin na natin talaga kasi eto kasi alam nyo, pinakamahirap na gawan ng katarantaduhan ng isang relihiyon. So doon tayo po talaga doon talaga tayo mag-stick doon sa relihiyon na baka yung ibang mga kapulisan talagang mas abusuhin pa nila yung iba pang mga relihiyon para lang makuha yung mga ganitong parangal kay Torre. Kasi ang bilis ng nangyari kay Torre, no? So ayun nga, kagaya nga ng sinasabi ko, isa sa mga napanaginipan ko na si Torre lang talaga ang pumayag sa misyon na salakayin, guluhin, bulabugin ng KOJC compound sa dinami-daming pulis na kinausap doon, si Torre lang ang pumayag. Kasi nga hindi nga rin talaga nila kayang gawin. Kasi kung yung masabi ko nga, kung yung mga Hapon, mga Kastila, hindi nagawa to sa mga relihiyon, sa mga simbahan natin, na ganyang pangbabastos, si Torre at ng Administrasyong Marcos lang ang nakagawa niyan. Kaya nga nakakatakot dyan, baka ito ay gayahin ng ibang mga kapulisan sa ibang mga relihiyon. No? Kaya medyo nakaka-alarma talaga itong mga nangyari na to. At ito pa, ang pinakamalungkot pa dito, may mga namatay. Diba? May mga namatay, tapos gagawin mo nga, Chief. Parang talaga. Tsaka yung about kay Bato at kay Torre, o totoo yun, magkaiba sila. Kahoy ka, bato yun. Ayun lang. Oo. Tsaka ito, may parinig ito si Torre doon sa I don't know kung sino pinaparinggan niya doon sa sinabi niya, kapag ikaw inutusan kang gawin ng trabaho, gawin mo trabaho mo. Kasi pag hindi mo yan ginawa, may gagawa niyan para sa'yo. Yun lang nangyari sa kanya May mga inalok ng mga general na gawin itong trabaho para lusubin ang Kingdom of Jesus Christ, tumanggi. So, natatanging si Torre lang talaga ang naglakas ng loob para gawin ito. At siguro, alam na natin nahanda na si Torre sa anumang consequences na mangyayari dito. Kasi sinabi niya nung nandiyan sa na pwede siyang mamatay sa ginawa niyang ito. So, ibig sabihin, malaking risk talaga yung ginawa niya at alam niya yon sa sarili niya. Kaya nga, tuwang-tuwa siya ngayon Hindi magkamayaw ang kanyang kasiyahan dahil siya ay naging PNP chief, no? So, pero ang taong bayan, kahit saan mo tingnan anggulo, yung majority ng taong bayan ay hindi pumapabor dito sa promotion na ito. So, ito yung the most hated promotion in the history of the PNP dito sa Pilipinas. At yung kanina na sinabi ni Jay na yun nga, paramihan ng huli, pumalag nga dyan ang Commission on Human Rights, no? Pumalag ang Commission on Human Rights kasi baka mangyari yung mga kota-kota system, no? Kasi pagka yung ibang mga pulis ay nakakota na at yung ibang mga pulis ay hindi pa, baka mamaya ang mangyari, baka maabuso ang kapangyarihan ng mga pulis at magkaroon nga ulit itong katulad itong warrantless arrest at ang sasabihin sa'yo, huhulihin ka at sa husgado ko na lang magreklamo. Yun ang nakakatakot dyan, parang RJ. Tsaka ang isa pang nakakatakot, yun nga yung sinasabi ni partner Jay, yung ginawa niya sa simbahan Kasi ang laking niyan, ang laking kabastusan niyan. Okay na tayo na magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng relihiyon. Kung ano pinapaniwalaan mo, gagalangin ko yan. Yes. Ganun ka rin sa akin, galangin mo. Pero yung ginawa ni Torre, isang malaking kademonyuhan talaga kasi talagang pinasok nila yung simbahan at hindi lang pinasok, binaboy pa na napakalinis. Isang lang yan. Hindi mo alam kung sinapian ba siya o dahil lang sa nasilaw sa kapangyarihan o nasilaw sa kayamanan kaya nagawa niya yan, di ba? Kasi walang taong gagawa niyan. Parang inaano mo na rin ng Diyos Although magkakaiba tayo ng paniniwala, pero pag sinabi mong simbahan yan, dapat galangin mo. Yes. Tsaka ang saklap, PNP chief ka, ang taas ng posisyon mo. Kung ano yung taas ng posisyon mo, gano'n naman kaliit ng respeto ng tao sa'yo. Nakakalungkot lang. Para sa akin kung halimbawa ako yun sa katayuan ni Torre ngayon, sa tingin ng iba, pag sinabing PNP chief ka, iba ka.
Pero eto si Torre, wala talaga. Kung ano yung taas ng posisyon niya, napakaliit ng respeto sa kanya. Kaya siguro pamilya niya nga lang talaga ang proud sa kanya. Eto kasi si Torre, mas mahalaga sa kanya yung power kaysa doon sa credibility. Eto nakikita ko dito Wala, hayaan mo na, hindi naman na natin makakain yung credibility na yan